Alright guys, welcome po sa video for today. Ako po si Leo at nanonood kayo ng news unfiltered. Okay, so pumunta na tayo sa topic natin right away. Si Sara Duterte po, meron siyang planong lumipad patungong Japan from August 19 to August 24 ayon po sa palasyo. Okay, itong balita po ay nangyari kahapon. Itong video natin ay mapapanood nyo po August 19, 2026. So ayon sa GMA News, okay, sabi dito, my plans have since changed and the updated information on this matter was formally submitted to the office of the president, the vice president said in a statement. Likewise, I wish to again remind the office of the president that the continued publication or disclosure of my schedule is a matter of serious concern, particularly as it compromises my personal security, exposes me to heightened risk, Duterte added. By the way, guys, kung hindi niyo po alam, grabe yung sitwasyon ngayon sa Pilipinas in terms of baha sa iba't ibang lugar katulad na nangyayari ngayon sa Manila, Visayas at Mindanao. Ah, Kasi nga yung merong bagyo at the same time yung habagat, di ba? So may mga parts na iba't ibang lugar na grabe yung ulan, may mga parts naman na hindi po grabe yung ulan. So nung naisa publiko po yung lakwatsa, pag lakbay na naman ng ating Vice Presidente, eh, sinapubliko po ng Office of the President. Kaya nga 'di ba, kung merong lakad ang isang public official katulad ni Bongbong Marcos, ni PBBM, pina-publish nila 'di ba? Kasi nga public official. So si Sara Duterte ba, kasi sinabi niya, ah, nire-remind niya daw yung Office of the President na dapat hindi daw dini-disclose ang kanyang schedule na papuntang ibang bansa. Kasi nga security reasons, 'di ba? So, ano ba si Sara Duterte? Siya ba ay private citizen or public official? Ano sa tingin niyo? Klarong-klaro, Vice President of the Philippines, 'di ba? Public official. So, if we are talking about transparency, accountability, dapat sa mga flights o yung mga lakad nila dapat malaman ng publiko, 'di ba? Hindi dapat 'yan pina-private kasi nga public official ka, eh. 'Yan ang yung kumbaga 'yan ang nasa, nasa ano mo na, nasa ulo mo na lahat ng galaw mo, okey, at kung saan ka man pupunta, dapat malaman ng tao. Especially gusto mong maging presidente ng Pilipinas. 'Di ba guys, sabi niya gusto niya maging presidente and tapos pupunta siya ng ibang bansa, tapos may mga lugar sa ating bansa na ngayoy, na dinararas yung mga flood, merong mga gumuguhong mga lupa sa mga bukid, et cetera. So kailangan po ng isang leader, 'di ba? Ng isang leader na dapat siya yung, gumagabay sa mga Pilipino at tumutulong kung anong dapat gawin. Pero siya, meron pala siyang trip to Japan. Ang swerte naman ng Vice President natin. Ah, Kumbaga, palakwatsa-lakwatsa lang. Okay, happy life. While yung mga ibang Pilipino po na uma-idol sa taong ito, ang nanghihirap ngayon dahil sa mga baha, okay. I don't Hindi po natin sini-single out si Sara Duterte, okay. Pero kung meron tayong dapat i-criticize, okay, whether the government, public officials, dapat lang po, okay. Para sa akin, sa gobyerno ni Marcos, dapat bilis-bilisan nila, ayusin nila yung mga ilog natin at dapat kung merong kunin na lupa para mas lumalim at
ma-avoid yung flood, dapat nilang gawin yun as soon as possible. Kitang-kita naman yung difference, di ba? Okay? Pero as being said, the government should focus rescuing, providing relief operation po sa mga Pilipino po. Pero siyempre, as the Vice President, guys, ang dami ng beses na ginagawa ni Sara Duterte 'to. Nung bumagyo sa Cebu City at grabe yung baha, ang daming namatay doon sa flash flood at yung tubig o tubig ulan galing bukid pababa. Imagine niyo, puro mga Duterte supporters yung taga Cebu ayon sa kanila, okay. Pero nasaan si Sara Duterte? Alam niyo kung nasaan? Nasa Quezon Province at pumunta ng isang resort. Bumagyo din, pumunta siya ng concert ni Taylor Swift sa Germany. Tatandaan niyo 'yon? So, every time merong mga sakuna, ah, talagang hindi natin alam kung nasaan yung mga Duterte. Pero kung may mga happy happy events, yung mga celebration katulad ng Kadayawan Festival sa kanilang lugar, ang bilis ng mga Duterte. Happy-happy, 'di ba? Pero kung hahanapin niyo po sa mga liblib na kailangan ng leader na at least makita ng tao na, oh, nandun siya, tumutulong personally. Pero sa kanila po hindi, okey? Yan po ang pamilyang Duterte. Kung sa mga masasayang events, nandiyan sila, pero sa mga sakuna, yung kumbaga yung kanilang mga, ah, yung mga staff lang nila ang nandoon para sa kanila, alright? Now, by the way, tugon po balik tayo dito sa sa post ng GMA. So ayon dito, this was also confirmed by Palace Press Officer, Yusek Claire Castro to the Malacanang Press Corps. Travel authority was issued on August 17. It was asked by the OVP to be canceled on August 18. So kinansela po nila. I'm not sure why. Ano sa tingin niyo, kinansela ba kasi, nakita ulit ng publiko na itong Vice President natin pupunta ng ibang bansa while, ah, grabe yung sitwasyon dito sa ating bansa? O concern lang siya sa security niya? O nahihiya? Yun yung mga ano, eh. Now, nung inilabas po, okey, ng Office of the President na may travel authority siya, ito naman si Sara Duterte sa kanyang opisina, eh, sumagot, okey? Ito yung sagutan nila ni ano, let me check the other post kasi nga, may mga iba't ibang post dito na alam natin na, nag-replyan sila ng dalawa, okey? So, this was a reply by, Yusek Claire Castro. So ayon sa kanya, she should be reminded that she is a public official and cannot just hide her face whenever she goes. Kaya kasi nga sabi ni Sara dun sa unang post, eh, nire-remind niya yung Office of the President not to disclose her schedule, 'di ba? Public official ka, dapat alam ng mga Pilipino kung saan ka pumupunta, 'di ba? Oh, there is nothing wrong with informing the public about the travel authority as public funds are being spent on her security and staff. The government spends 7 million for her security and staff for her foreign trips. Filipino people deserve to know where the public funds go. So imagine po, kahit sabihin ni Sara Duterte na kanyang pera yung ginagamit papunta ng ibang bansa, paano naman yung security? Siyempre, hindi puwedeng na siya yung nagbabayad. Gobyerno po, kasi nga public official siya, 'di ba? So imagine ninyo, every time she goes out of the country,
7 million pesos. 'Di ba? Ano 'yan? Ano, leisure trip while, out of the country? Happy-happy lang para, kumbaga pupunta ako ng ibang bansa pero hindi ako, ah, hindi ako, anong tawag nito? Hindi ako um, I'm secured rather, there. Secure ako kasi nga yung gobyerno ay nagsuspend o binabayaran yung aking security para sa safety ko sa ibang bansa. Imagine niyo 'yan ang ating, Vice President, okey? Anong sagot niya? Ang sagot nila ito, "Where do public funds go?" Sabi ni Sarah, nung nasuko na siya na pupunta siya ng ibang bansa at, yun na nga. So sabi niya, "Where do public funds go? Transparency and accountability should not be demanded from a single government official alone. The Office of the President issued travel authorities to numerous government offices, including its own official and employees. In this light, the public would surely appreciate full information of the travel expenses incurred by these offices and officials, including the public funds used for such trip. From here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be available to the public. Yeah, ang dami nga na-criticize na ano eh. May mga public officials na pumupunta ng ibang bansa at kinikriticize ng mga senador. I think yung pinaka-grabe yung secretary ng DOH na pumunta ng ibang bansa dahil halos ang dami niyang foreign trips sa ibang bansa sa isang lang taon. So, hindi siya sini-single out, okey? At, dito pa lang ano pa siya, kumbaga nag-double down pa siya na, dapat hindi lang ako, dapat yung iba rin na ipakita yung kanilang travel, ah, information kasi nga public official sila. So, yun, okey? At ito po yung actual na galing sa Net25 ng, kanilang news information. Ito na nga, kinanselan nang malaman nila na sinapubliko ng President of the, Office of the President yung travel authority ni Sara Duterte. So, sa inyo po, ganito ba yung gusto niyong presidente? 'Pag naging presidente 'to si Sara Duterte, malamang malamang pupunta siya ng ibang bansa pero hindi niyo alam. Malalaman niyo na lang kung nandun na siya at yung mga alagad niya, sila yung magtatrabaho para sa kanya. Pupunta yan kay Duterte, kay Digong. Kasi nga 'di ba, nakulong sa ICC. 'Pag naging presidente yan, everytime pupunta siya dun, okey? At hindi na hindi natin alam kung ipapubliko niya yung kanyang pag-travel sa ibang bansa. Kung yan ang magiging presidente, ewan ko kung anong aabutin natin. Lahat ng puwedeng mangyari sa government, puwedeng isarado nila, gaya ng ginawa ni Rodrigo Duterte. Okay. So 'yan na po guys. So thank you po sa mga nanonood, ng ating, video for today. Kung meron kayong comment, suggestion sa ating video, paki-comment po sa comment section. If nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. At salamat po. Ako po si Leo at nanonood kayo ng News Unfiltered. Thank you.